Shit! Nakakaparaning naman kung sakaling hindi ko makuha ang mana kay Lolo. I have to get all of that dahil kung hindi, mahinto si Tonya sa pagsasalita ng may mamataan siya. Isa yung lalaki na alam niyang nag-i-espiya sa kanya. Hindi naman ito bago kay Tonya dahil isa siyang esquivel. Alam niyang nasa bingit ang buhay niya. Ang Esquivel di Familia ay pumapangalawa sa pinakamayaman sa buong Asia. Dahil sa ganong posisyon, hindi rin naman naging madali sa buong angkan ang ganitong trono. Lahat ng ari-arian ay mapupunta sa tagapagmanang lalaki ng Esquivel. Ngunit sa kasamang palad, wala nang natitirang lalaki sa angkan nila. Lahat ay pinapatay. Lahat ay kailangang mawala para hindi na magpatuloy pa ang kapangyarihan ng mga Esquivel. Ngunit dahil may natitira pang apo si Don Emilio, ito na ngayon ang nag-iisang tagapagmana niya na iniingatan niya. At walang iba ay si Tonya, na kailangang makapangasawa agad para may ipasa na sa kanya ang mana ng buong Esquivel. Ngunit ito ang pinoproblema ni Tonya. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang lolo na wala pa siyang nahanap matapos siyang bigyan ng 1 taon para lumande at makapaghanap ng jojowain at aasawain. Ito naman ang spy ni lolo. Hindi niya dapat malaman na nagagawi ako rito na walang kasama. Baka masabi nitong pangit na to na wala pa rin akong jowa. Punyeta, ano bang gagawin ko? Naku Lord, ganda lang at landi ang panlaban ko. Pero wala pa talaga akong balak mag-asawa. I'm just 22 years old. Napapadyak si Tonya sa inis. Kasabay ng pagkahulog ng kanyang shoulder bag sa lupa, ay may nakabanggaan siya mula sa likuran nang umatras siya para tumalikod. Narinig niya na lamang na may nabasag sa harapan niya. Tila nag-slow motion ang paligid dahil sa nakaharapan niya. Isang matangkad at matipunong lalaki ang nakataas ang kanang kamay sa ere. Nakita ni Tonya ang pagkahulog din ng malaking service plate na pinaglagyan ng kape. Hindi naman ininda ni Tonya ang init ng kape na natapon sa kanyang damit. Ito ay tumatagos ngayon sa kanyang balat. Kahit na namumula ang gitang dibdib ni Tonya dahil sa mainit na kape, ay tila wala itong pakialam. Ang lalaki naman ay may nagbabagang asul at mapungay na mata na nakatitig ngayon kay Tonya. Mapapansin din ito ang pagkamangha nang makitang buong itsura ng babaeng kaharap niya. Tila natauhan naman si Tonya at doon lamang niya naramdaman ang init kung kaya't napaimpit siya ng sigaw. It's hot! Ang init! Grabe! Ang sakit! Impit na sigaw ni Tonya at hinahaplos pa niya ang natamang parte ng init na ngayon ay mas namumula. Napalabi naman ng lalaki sa nakikita kay Tonya at tila napanguso pa ito na tila nagpipigil ng ngiti. I'm sorry, madam. Sorry? Napahinto si Tonya nang mamataan niya mula sa likuran ng kausap niyang waiter ang espiya ng lolo niya, na ngayon ay nakikiusyoso sa kung ano ang nangyayari sa kanya. May kamera pa itong binubuksan para kuhanan siya, pero dahil mabilis ang kanyang kilos, hinatak niya ang kurbata ng waiter na nagulat sa ginawa niya. Hinalikan niya ang waiter. Nagulat din sa ginawa ng mayamang babae na nasa harapan niya. Ang mas nakakagulat pa rito ay sumigaw si Tonya ng mga salitang nagpangiti sa waiter. Yes baby, you will marry me! Yes! At kasabay noon ang muli nilang paghahalikan sa harap ng maraming tao na binabati sila ngayon dahil sa nalalapit nila kasal kuno.